Ngayong araw nga mga mare ay magtatrabaho ulit tayo. Kaya naman tara, samahan niyo ulit kami sa panibagong araw. Ngayong araw nga mga mare ay naka-duty ulit kami. At syempre, dito pa rin sa aming dating pwestuhan. Hindi naman kami lumilipat ng ibang pwestuhan. Sa 7 buwan naming pagtatrabaho dito sa lansangan ay sanay na nga kami. At syempre, iba-ibang tao din ang amin nakakasalamuha dito at nakakakwentuhan. At madalas namin nakakakwentuhan dito ay si Ate Celia na nagtitinda ng sigarilyo. At syempre sa iba't iba pang mga nagtitinda dito sa may labasan. At alam nyo din ba mga mare ay hindi na rin kami nahihiya nakakain dito sa may tabi ng lansangan. Dati no nag-uumpisa pa lang kami sa aming unang subo ay nagtatago pa kami. Kaya naman ako hindi ko nga alam kung anong iniisip ko dyan. Dahil kasi wala naman load yung cellphone ko kaya naisip ko na lang na kunin na lang yung sarili ko. Napapansin din yung mga mare ay parang inaantok na nga rin ako dyan. Oo nga tama nga't inaantok na talaga ako dyan. At isa rin to sa mga to ang kasamahan namin sa trabaho. Sila yung mga nagdidilig ng halaman. Hindi lang kasi nagmo-monitoring ng garbage yung aming trabaho, kundi halo-halo din. Meron nagdidilig, nagwawalis, at syempre meron din nagtatanim. At sa kagandahan nga ng trabaho namin sa panggabi mga mare ay hindi mainit. At syempre mga mare, kagandahan din ito ay nakakagawa rin kami ng mga gawaing bahay sa umaga at sa tanghali. At syempre sa 6 na oras na pagtatrabaho namin ay masakit din naman sa puwet pagka lagi ka na lang nakaupo. At syempre ang ginagawa na lang namin pag napagod na kami ng kakaupo ay tumatayo kami at naglalakad-lakad. Kinabukasan na nga to ng tanghali mga mare, naglilinis ako ng isda. Hindi ko nga alam mga mare kung pinang-utang nga yan kay mama. Pero ang alam ko mga mare ay meron na kaming uulamin. Alam nyo ba mga mare ay simple lang naman din ang aking pangarap. Palagi ko nga yan nababanggit sa aking mga vlogs. Alam ko talagang ipagawa yung bahay namin. At pagkatapos ay makatapos sa mga anak ko sa pag-aaral. Alam ko naman lahat ng mga magulang ay ganun din ang mga pangarap. Kaya lahat ng mararakit ay nirarakit ko para lang meron silang pangbaon sa araw-araw. Kaya dito sa mundo ng vlogging ay gusto ko talaga ring ma-monetize para makatulong din to sa amin. At marami na nga rin ako napapanood ng mga vlogging na nanggaling sa mahirap at sa ngayon ay nakakaahon na. Hindi naman masamang mangarap mga mare, basta ang importante ay wala kang tinatapakang tao. Abay malay mo naman marating natin yung ating gustong pangarap. Kahit simple lang ang ating buhay ay basta importante ay sama-sama tayong mga pamilya. Natatandaan ko pa mga mare nung bata pa ako. Pangarap ko talagang maging teacher at pangarap ko talagang makapagturo. Kaya lang ang mga mare ay hindi nga natupad yun dahil nga nung time na nag-college ako ay ibang ibinigay sa aking course. Pero kahit ganoon mga mare ay pinilit pa rin natin makapagtapos. Mas maganda kasing meron kang tinapos na pag-aaral. Dahil sabi nga nila ito ang magiging sandata mo sa kahirapan. Hati pala ni mama sa dalawa itong ulam namin. Ang isa daw ay ipiprito at isa naman daw ipapaksiw. Kayo din mga mare, ganito rin ba sa inyo? Tipong paghahati-hatiin at pagkakasyahin ng ulam para umabot lang sa hapunan. Ganitong paraan kasi kami nagtitipid para hindi kami masyadong magastos sa ulam. Ito pala yung ipiprito ko, tinimplahan ko na siya ng asin at yung pampalasa. Mas masarap kaya yung ganitong ulam na simple lang. Simple lang pero sama-sama kayong kumakain. Sanay talaga ako na bago kami kumain ay tinatawag ko ang aking mga anak para sabay-sabay kami. At ito pala tayo muna mga mare magluluto sa may kahoy dahil nga naubusan din kami ng gas. Tignan nyo naman tong pusa namin na si Saysay, dito pa talaga pumesa sa gilid ng kalan. At syempre ang pinaka-importante bago pumasok ang mga estudyante ay kailangan kumain muna sila. Ang bunso ko medyo pihikan talaga yan sa ulam pero pag pritong isda ay go siya kakain. Sabi ko sa kanya kahit na wala kang baon ay kailangan ay kumain ka ng tanghalian para hindi siya magugutom. Pero mga mare, binibigyan ko talaga yan ng baon, sesto at saka biskwit para meron siyang pang merienda. Flex ko pala sa inyo yung tira na ginawa kong cake nung nakaraan. Ito pala ang aming bestseller na moist chocolate cake. Tapos yung whipped cream ay nilagyan ko din ng chocolate flavor. O sino dyan ng mga naglalaway, taas ang kamay. Kaya po sa mga taga-tagig dyan, kung sinong gustong umorder ay mag-PM lang po kayo sa aming FB page. Tingnan nyo naman kung ganong kamoist talaga ang aming bestseller na moist chocolate cake. Kahit ako na gumagawa ay palagi din talaga akong natatakam. Pero syempre mga mare, kailangan maglaylo rin din tayo paminsan-minsan dahil nga mahirap din kapag nagkaroon tayo ng sakit. At syempre mga mare, alam niyo na kung anong tinutukoy ko kapag mahilig kayo sa matamis. Kaya nga palagi ako nagpapasalamat sa ating Panginoon na palagi kami binibigyan ng mga blessings sa araw-araw. Hindi man kami mayaman at wala man kaming pera, ay swerte pa rin kami dahil nga lagi kaming ginagabayan ng ating Panginoon. Nagpapasalamat nga kami dahil nga lagi kaming binibigyan ng blessings ng ating Panginoon. At syempre sa inyo mga mare, ano ba yan? Bukas na lang ulit. Maraming salamat sa panonood.